sa may Estrada, katapat po ng Holy Family, na kung saan doon po lumaki ang aking mama sa Oro E Street, ang aking papa naman sa Nickel Street. So magkatabi pong kalsada yon. Doon po ako ipinanganak at doon din po ako bininyagan sa Holy Family Church sa Estrada. Hindi lamang po ang aking mga magulang, kundi mula sa ninuno po. 1940s, wala pa pong gera. Nandito na po ang ninuno ko sa Maynila. Ngayon po, dahil ako ay tumakbo ng muling halalan, yun po ang ibinigay na daan sa akin ng Panginoon para higit ko pong maunawaan ano ba ang ibig sabihin ng pagtulong. Kasi po sa bawat pagbaba ko sa buong District 5 ng panahon po na yan, panahon ng pandemic, ang hirap po ng buhay. Sabi ko po sa aking sarili, kapag totoo ka pala talagang maglilingkod, kahit umupo ka o hindi, ipagpapatuloy mo talaga yung iyong ginagawa. Kaya inumpisahan ko po talaga na ako ay bumaba sa bawat barangay sa isang araw, nakakasampu hanggang 12 barangay po ako. Maniwala po kayo o hindi, nakakayanan ko po siya sa araw-araw. Dahil din po siguro sa aking determinasyon na mapuntahan po ang lahat ng ating kababayan. Sabi nga nila, ma'am, di ka ba napapagod? Hindi ka naman nakaupo, hindi ka naman kumikita, hindi ka naman sinasahuran ng gobyerno. Pero alam niyo po ang sagot ko, kapag Panginoon ang gumalaw para sa atin, hindi po natin pwedeng tanungin kung ano yung kagustuhan niya. Ito po ang kagustuhan niya na maibigay sa akin yung katotohanan hanggang sa umikot na po ako ng umikot hanggang sa ngayon. So syempre dahil tumakbo po ako ng huling halalan, ang sinasabi po nila kadalasan, politiko kasi yan kaya bumababa. Pero alam po ninyo, sa halos 3 taon na ako po ay gumagastos sa aking sarili, bumababa po, itinigil ko po ang aking buhay, kundi ibinigay ko po ang aking sarili sa pagtulong. Siguro hindi ko po siya masasabing politiko. Kasi katulad po ninyo na hindi kayo tumitigil sa pagtulong, ganun din po ako. Nagkataon lamang siguro dahil ako nga po ay tumakbo ng huling halalan. Pero sabi ko nga, hindi natin pwedeng ihinto ang ginagawa natin dahil araw-araw mayroong nangangailangan. Dito po nag-umpisa ang aking advokasya na makatulong sa mga kabataan at mga senior citizen na kung saan nabiyayaan po ako ng Panginoon sa maraming bagay. Kaya gusto ko po itong ibahagi, lalo na po sa ating mga senior citizen. Hindi po ako namimigay lamang ng pera dahil gusto ko lamang pong magyabang. Kung hindi, ito po yung nakita kong paraan para ang senior citizen po natin makabili ng gamot, makabili ng pagkain, mapili po niya kung ano yung mas higit niyang pangangailangan. So doon po siguro napansin po ng mga tao yung aking pagtulong dahil nga dire-diretso po ito hanggang sa dumating po ako sa pakikipagtulungan ko po sa National Commission of Senior Citizen, yung online registration para sa ating mga senior citizen na kung saan ito po ang paraan para lahat ng senior citizen sa buong Pilipinas ay ma-online register dahil nga po lahat ng senior kailangan malaman yung kabuuan kasi po naibaba na ang 43 billion pesos na pondo para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan bawat senior citizen ay entitled ng 5,000 pesos worth of health insurance. Ito pong health insurance, hindi po ito gagawin kung wala ka na sa mundo. Kung hindi, ito po ang health insurance na magbibigay gabay na matugunan ang pangangailangan sa pangangatawan at kalusugan po ng isang senior citizen. Kaya po may online registration para mas mapadali po ang pagtulong ng iba't ibang ahensya at madali rin pong matugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen. At the same time, at least po kung kayo ay nakarehistro na, kahit hindi po kayo updated sa inyong barangay or sa iba pong lugar, dito po sigurado kasama at kabilang po kayo sa benepisyo ng ating gobyerno. Ito naman po ay programa ng national program ng ating presidente na kung saan botante ka o hindi, ang isang senior citizen po ay entitled na makatanggap ng kanyang benepisyo. Kaya ito po ang aking isinulong dito sa Maynila
para malaman po ng ating mga senior citizen yung kanilang benefits at kanilang karapatan bilang isang senior. Kasi kadalasan po ng aking na-encounter ng mga senior citizen, kapag may pangangailangan po sila sa gamot o pagpapacheck up, pag tinatanong ko po sila, sinasabi nila sa akin, "Ma'am, nakakahiya kasi lumapit kung saan-saang ahensya. Kasi parang ang tanda-tanda ko na, baka sabihin naman, tumanda ako, tas ganito pa ang naging sitwasyon ko." Hindi na po natin papayagan na yan po ay mangyari dahil ang gusto po ng ating gobyerno ay mapanatiling malusog at humaba ang buhay ng ating mga senior citizen. Kung saan, ang health insurance po ninyo ay entitled kayo ng libreng physical and medical check-up every year. Meron po kayong libreng check-up sa mata, sa tenga, sa puso, dental check-up, libreng laboratory. At matugunan din po yung gamot na pwede nating maitulong sa ating mga senior citizen. At least po, yung mga ginagastos po ninyo sa inyong paglalaboratory, pwede nyo na po maitabihan. Lalo na po nandito na yung programa na pwede po ninyong makuha every year. So, ang kagandahan po dito sa online registration, botante ka o hindi, ikaw po ay may karapatan na magkaroon ng benepisyo. Kaya po ito ay binababa ko sa bawat barangay para po malaman ng ating mga senior. Kasi sa sobrang kalituhan nila na, "Ma'am, ano ba yung aming 500 pesos every month? Ano po ba yung 1,000 daw?" Actually, iba naman po kasi ang programa ng local government, iba naman po sa national. Kumbaga, ito pong national program, ito po ay pangkalahatan. Kaya kahit na hindi ka bumuboto na o hindi ka na aktibo sa pagboto, kasama ka po dito basta ikaw ay senior citizen na pataas. So ito po yung binababa ko. Kaya kung kayo po, gusto ninyong maibaba po natin ito sa mga katulad ninyo ng mga senior citizen, sabihin nyo lang po sa akin at ako po ay tutulong sapagkat meron po tayong mga encoders dyan na ibababa. Tayo po ang mag-a-assist sa mga senior citizen. Ipapaliwanag po natin kung kailan at paano ba itong mga programa na makukuha po nila. So, magandang balita po. Ewan ko lang po kung kayo ay may idea dito sa online registration. Meron po ba kayong idea tungkol po dito? Basta kayo po ay nakarehistro na, okay po yan. But make sure lang po na yung pagrehistro po ninyo ay nasa tamang proseso. Kasi kadalasan po, yung hindi po nakakaalam ng pagpaparehistro, kadalasan may nai-skip silang mga tanong. Actually, yung online registration, sa bandang huli po talaga, meron yung RRN number. Ang tawag po doon, RRN number, yung registered reference number, na kung saan yun po ang number ninyo na magpapatunay na kayo po ay narehistro na online. So, kumbaga, yun na magpapatunay na kayo po ay rehistrado at ang inyong pangalan ay naipasok na po sa system ng National Commission of Senior Citizen. Ngayon po, dito sa online registration, wala po tayong ginagamit na kahit na anong forms. Kasi ito po ay actual na online registration face-to-face. Dahil kapag kayo po ay may sinagot na katanungan, ito po ay direct sa system ng National Commission dahil ito po ay online. At the same time, at the end ng online registration, pipicturean po kayo, hawak ang inyong ID. Bakit po ito maganda? Sapagkat ito ay pagpapatunay na ang mga nire-rehistro talaga ay mga senior citizen. Siyempre po, kung sa 43 billion, ang kailangan po natin marehistro ay nasa halos 12 million na mga senior citizen. Sa ngayon po, nasa 5 million mahigit na po ang narehistro natin online. So, konti na lang po ang ating kailangan. At least 8 to 9 million po na senior citizen. Maililipat na po ang budget na 43 billion sa NCSC. Tandaan po ninyo, ang National Commission of Senior Citizen ay sariling ahensya po ng mga senior citizen. So, gawin po ninyo ito at ituring ninyong sariling tahanan. Regards po dyan, actually wala pong nilalabas na forms ang NCSC. Kasi ang gusto nga po namin per barangay or actual po talaga na online registration. Kasi po, actually, ang totoo, ang online registration, pero pwede nyo pong gawin sa sarili nyo basta marunong po kayo sa online. So, kung hindi nyo po kaya, pwede pong gumawa niya ng inyong anak. Pero, yung magbababa po ng forms na galing ng DSWD,
Hindi ko po masasabing yan ay kaakibat po ng NCSC na OLE registration. Kasi sa totoo lamang po, yung forms po kasi na sinabmit pa ng mga senior mula noon, nung panahon po ng pandemic, di po ba nagsubmit ng forms yung mga senior sa OSCA? So ano po nangyari? Di po ba wala rin po? Walang na-encode. Kasi ang katwiran po kasi nila noon, wala raw po kasing budget para ma-encode po ang mga senior citizen. So ang papel po ninyo natenga po sa OSCA, so nung hinanap po ng NCSC po nasaan yung mga senior, ang tinuro po ng OSCA, ayan yung mga papel, nakatenga lang dyan. So magkakaamag na po, magkakaanay na yung mga papel ninyo. Kaya po napilitan ang NCSC na makahanap po ng katulad ko na bababa po talaga sa bawat barangay. Para actual po makapag-OLE registration, mapaliwanagan sila. Kasi kung mga forms po, unang-una, hindi po nila pwedeng i-encode yan sa sarili nila kasi bawal po yan. Lalabag po sila sa Data Privacy Act na kung saan hindi ka pwedeng magpasok ng any information unless ikaw ang senior or binigyan mo ng consent ang isang tao para ikaw ay irehistro online. Kaya nga po kami walang binibigay na forms kasi lalabag po tayo sa batas ng Data Privacy Act. So yung binibigay po na forms marahil ng DSWD ay iba po dito sa ginagawa nating online registration. Kasi kung magpo-forms po kayo, magpi-fill up kayo, paano po kayo mapipicturean? Paano po ninyo masisiguro na yung mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan ay masasagot po ng tama? Kasi dito po, tutugma yung health concern ninyo. Depende po doon sa idineklara ninyong sakit, doon sa mga gamot na iniinom ninyo o ano ba yung estado ng inyong pangangatawan. Para kapag tinulungan po kayo, halimbawa lumapit po kayo sa NCSC, papunta sa DOH at nakita po ang records ninyo at walang malinaw na sagot doon kung ano ba ang inyong kalagayan, manghuhula po ba ang DOH? Paano kayo tutulungan? So mahalagang mahalaga na kayo po mismo talaga ang makasagot sana kasi tinatanong po dyan ano yung gamot na i-maintain ng senior, ano po yung karamdaman at ano po ba yung estado. Kadalasan kasi merong mga senior dumadaan sa depression, sa anxiety. So may mga psychological question din po na itinatanong kasi para matutukan po bawat senior kung saang anggulo po kayo talaga higit na mas matutulungan po pagdating sa inyong health. Kaya po sana kung may mga kumakalat po na forms, itanong nyo lang po maigi kung para saan po talaga ang forms na ito. Kung ito ba ay kaakibat doon sa NCSC na programa. Kasi as far as I am concerned, wala pong forms na ibinibigay ang NCSC. Kaya nga po siya online para kayo po mismo masasagot po ninyo ng maigi, ng actual. Bakit po natin kailangan tulungan din ng ating gobyerno? Para naman po matugunan din talaga yung tamang pangangailangan at mabigyan tayo ng tamang lunas para sa atin po. Kaya ako po, nawalan po ako ng boses ng ilang taon dahil nga po, imagine po ninyo, sa bawat barangay na binababaan po, nagpapaliwanag po ako, kinakausap po ang mga senior citizen. Mabuti na lang po may mga katulad ninyo na willing po mag-volunteer sa akin at yung mga vloggers po na nagpo-promote po na pwede naman itong gawin sa kanilang tahanan para mabawasan po. Kaya lang, nagkataon din po sa sobrang dami pong mga senior na gustong magpa-encode, inaabot na po ako sa probinsya. Nakarating po ako ng Pangasinan, Batangas, sa Montalban, Rizal, sa Quezon City. Ang dami ko pa pong lugar na pupuntahan. Kaya sana po makatuwang ko kayo dito sa Maynila na maipakalat po natin itong OLE registration kasi ito lang po yung paraan para matulungan po natin ang mga senior citizen. Alam po ninyo bakit? Sa araw-araw po na may mga burol sa kalsada, ang kadalasan pong nagiging dahilan ng kamatayan ng isang senior ay hindi nakakainom po ng gamot sa tama. O kaya naman hindi napapa-check up. Alam po ninyo, sayang naman yung buhay ng isang senior na nakakatulong sa pamilya. Siyempre, kapag anak ka, mahal na mahal mo yung magulang mo. Kahit anong mangyari, gusto mo siyang makasama. Kumbaga, nakita ko po na ganun lang kabilis, kadali yung dahilan na mawala ang isang senior, bakit hindi pa po natin pagtiyagaan ito para naman matulungan po natin yung iba nating kababayan?
Kaya sana kung may time po kayo, pwede po kayo mag-login sa ncsc.gov.ph nyo. Kung kailan gumagalaw ako at ang NCSC, saka sila nagbaba ng guidance na ganyan. Okay naman po yan. Pero dapat sana kasi, noon pa po nila talagang itinulong po na yan magampanan. Yung binibigay po ng OSCA po na guide, okay naman po yan kasi nandyan yung website. Pero kung meron kayong mga barangay na halimbawa po mga senior na bedridden or mga senior na hindi naman lahat marunong mag-cellphone o mag-online, pwede po kayo mag-request sa amin ng online registration. Kasi ang bala ko po, gumawa ng online registration per zone. Kung saan po yung zona na marami pong senior ang hindi pa narehistro, bababaan po natin para matulungan po. Ito naman pong guide kasi, pwede naman yan kasi guide yan sa website dahil kayo po pwede kayong magrehistro. Pero katulad nga po ng sinabi ko, kung hindi po ninyo kaya at kami po ang magre-rehistro, okay po yun, yes. Kasi po lahat po ng encoders ko, dumaan po yan sa proper orientation and seminars. Lalo na po pagdating sa technical problem, kasi alam nyo naman pag online, minsan may mga technical po yan, at least sila po mismo properly mag-guide po kayo para hindi kayo magkamali ng pasok ng inyong pangalan. Kasi halimbawa kayo tayo, pinasok niyo pangalan niyo, kampante na kayo. Aba, pag chinek yung pangalan niyo, hindi pala kayo kabilang. So, dapat po, pag nagre-rehistro kayo, ire-recheck niyo rin kaagad kung pumasok po ang inyong pangalan talaga. Hindi po kasi kami, ang aming gawain, kapag naipasok na po ang pangalan ng senior at lahat ng questions na sagot na, sa huli po, nire-recheck namin ulit. Para to make sure lang na naipasok po ng gusto yung pangalan. Eh kaso tayo pagtamad kasi, halimbawa po, tinamad, ayaw ka nang i-check, hindi asam-asa ka naman, di ba po? Naku, buti na lang, meron lang pagdating, ay i-claim ko na ano mo, ay sorry po, hindi kayo nakarehistro. Actually po, ganito po ang online registration. Ito po ay programa para sa buong Pilipinas. Lahat po ng pension na tatanggapin ninyo, kapag nakumpleto na po ang senior, dadaan na po lahat yan sa NCSC. Sila na po ang mag-guide sa ating mga senior. Kaya po kayo ay may sarili ng ahensya. Ngayon, bakit po may mga local government pa na nagaganyan? Kasi nga po, hindi pa kompleto yung buong senior sa NCSC. Pero kapag nabuo na po yan, tay, ang hahawak na lang sa inyo, isang ahensya na lang po. Ang tanong kasi ni tatay, kung tumatanggap na raw kayo ng pension, sa DSWD, kailangan pa ba magparehistro? Yes, kailangan po. Kasi po, darating ang panahon, ang NCSC na po ang hahawak ng lahat, pati ng inyong pension. Kasi sila na nga po yung mother. Kumbaga sila na yung pinakahahawak sa lahat ng programa ng buong senior citizen sa buong Pilipinas. Temporarily po ngayon, nasa DSWD pa kasi hindi pa nga po buo yung nakarehistro online. Pero once yan po ay mabuo na, kahit na pumasok lang ang 9 million to 10 million po, dahil 12 million ang senior citizen sa buong Pilipinas, automatic lahat po ng programa ninyo sa DSWD, kahit sa ampang ahensya, lahat yan papasok na po sa NCSC, sila na mag-handle. Para kayo tayo, ang haharapin mo na lang na opisina ay National Commission of Senior Citizen na kung saan ang opisina nila nasa Malacanang pa naman. Kumbaga tay, may sarili ka ng ahensya. Malaking bagay po yan. Kasi ibig sabihin, meron na pong tututok talaga para sa inyong mga programa. Ngayon po, ang NCSC po, kung makumpleto na po ang senior citizen na nakarehistro online, definitely, balak po nila maglabas ng iisang ID na parang ATM na rin at the same time. So, yung QR code na yan, naka-attach na rin sa inyong ID. Yun po yung balak po ng NCSC. Para lahat po ng senior sa buong Pilipinas, hindi na po kayo kung saan-saan, Diyos ko, ano ba, saan ba kukunin itong 500? Ano ba itong 1,000 saan kukunin? Lahat po nang yan, sa iisa na lang po ninyong hawak. Automatic. So, hindi na po ganun kakapal ang wallet ninyo dahil sa kapal din ng ID. Buti sana kung sa kapal lang pension, sa kapal ng ID dahil lahat na lang may requirement ID. Ito po, iisang ID na lang ang i-release po ng NCSC para sa inyo. So, ang kagandahan po nito, kahit na sabihin natin na api kayo sa inyong barangay kasi hindi kayo favorite ng chairman. For example lang naman po yan hindi na kayo maaapi dahil ang ahensya ninyo ang siyang magkakaroon talaga ng programa.
So yung mga senior citizen, medyo malalakas na po ang loob ngayon. Dahil sabi nga ng mga senior, abo ma'am, may sarili na kami ahensya. Aba kahit hindi namin kachokaran ang barangay, hindi na kami pwedeng apihin dahil may ahensya na po para sa amin. Kaya medyo doon po lumakas ang loob ng mga senior citizen. Ibig sabihin, kagandahan po nito, yung inyong pagiging senior, irespeto naman po kayo. Kumbaga, bigyan naman kayo ng respect, bigyan na kayo ng pagpapahalaga. Kasi pati sa politika, dinadamay po ang ating mga senior citizen. O, itong grupo na ito, ay, senior na yan, hindi naman ako tinutulungan yan eh. Di po ba nadadamay pati yung mga senior sa politika? Si Chairman Raul din. Joke lang po. Salubungin natin nakahanda ng pagbabago kasama si